Huwag hilat at maglaro ng cellphone pagbalik galing abroad. Bukas, pumunta ka sa opisina at subukan mong hawakan ang posisyon ko. Ayaw ko. Nakahanap na ako ng trabaho sa gwardiya sa harap ng kumpanya. Magiging ako, mag-enjoy ng aircon at mag-inom ng Gojibia. Mas mabilis kaysa 40 taon, hindi ba mas komportable? Sa Chen, milyon-milyon ang ginastos ko. Para pag-aling ka sa ibang bansa, nagtapos ka ng doktor sa finance. Tapos ngayon, magiging bantay ka lang sa harap ng kumpanya? Hija, hindi tayo naghihirap. Gusto lang ni tatay ipamana sa'yo ang kumpanya. Ma, ang dami-daming tao sa kumpanya, hindi nila ako kailangan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay bilang isang maliit na bantay, walang intriga. Walang pakipagsikan. Ikaw, walang hiya kang anak. Kung magiging bantay ka talaga, hindi na kita ituturing na anak. Sige, pa. Aalis na ako. Na pala, pa-reimburse mo yung uniform ko ha. Bagong salta ka ba, par? Bago po. Tito Zhao, sana po matulungan niyo ako. Paano mo nalaman na Sao ang apelyido ko? Nakasulat po dito eh. Napala, Tito Zhao. Ano po password ng Wi-Fi dito? Balita ko darating ngayon ang panganay na Hino para magsimula. Baka siya na ang magiging bagong boss natin. Sabi nila galing sa abroad, matalino, mayaman, at gwapo pa. Tumayo kayo na maayos. Kapag dumating ang sasakyan, magpalapakan kayo lahat. Huwag niyo siyang ipahiya. Umalis ka diyan. Isang bantay lang, sumasawsaw ka. Wala kang delikadeza. Hindi mo ka alam na darating ngayon si panganay na Jisoo. Kung haharangan mo pa, ay report kita at tatanggalin. Maligayang pagdating, tagapangulo. Maligayang pagdating, panganay na Jisoo. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Mabigat yan, tulungan ko kayo. Ano? Nagkataon lang bang dumating si Bis? Motsuan ngayon? Huwag na mag-abala, Bis. Motsuan, ako na ang magbuhat ito. Hindi tulad ng ilan. Kahit maliit na bagay ayaw pang gawin, walang pagiging lalaki. Tignan mo yan, ayaw mana ng negosyo. Gusto maging bantay. Talaga, wala na tayong magagawa sa kanya. Hayaan mo na siya kung yun ang gusto niya. Nakita naman ninyo. Sinadyang tulungan ako ni Bis. Motsuan sa mga daladalahan ko. Kitang-kita ang samahan namin. Paano ko siya papayagang magbuhat? Hindi tulad ng ilang bantay. Tamad at puro daya lang ang alam. Huwag mong isipin, Xiaosu. Napakasipsip talaga ng mga to. Salamat sa paglisan mo sa kanya, Tito. Ito para sa'yo. Magkapit tayo minsan. Six, di na ako mahiya, Xiaosu. Ang galing mong makipagkapwa-tao. Pero, sa mga bantay lang naman talaga bagay ang ugali mo. Anong ginagawa mo sa bahay ng tiyo ko? Tiyo, tiya, pinsan ba ito galing abroad? Hindi. Bantay lang yan sa harap ng kumpanya. Sabi ko na nga ba, Kaya pala naka-uniforme ng bantay. Ang gusgusin tingnan. Tiyo, tiya, bakit basta pumasok ang dayuhan sa bahay? Masyado kayong mabait, tiya. Ay, sino na lang tinatanggap nyo? Mga taong walang lugar na di dapat narito. Dapat taalisin agad. Baka madumihan pa ang bahay nyo. Mag-ingat ka sa pagsasalita, Zhenghan. Pagod na ako. Tiyo, nagkamali ba ako ng sinabi? Galit ba si tiya? Mali pala ang tingin ko sa'yo. Di ko alam kung paano mo nauto ang tiyo at tiya ko. Pero mas mabuti pang umalis ka na sa bahay ng tiyo ko bago ka pa mapahiya. Paumanhin, pero dito ako nagtatrabaho bilang bantay sa sarili kong bahay. Libre ang pagkain at tirahan, bakit ako alis? Sarili mong bahay? Isang bantay na ng agaw sa bahay ng iba? Wala ka bang hiya? Bahay ito ng tiyo mo, hindi eksklusibong teritoryo mo. Parang ikaw pa ang may-ari dito, ah. Ang daldal mo. Maaga uhuli at tanggalin kita sa kumpanya. Hindi ka na makakahanap ng trabaho sa Maynila. Ginoong Su, regalo po mula kay Bis. Motsuan, Ah, regalo pala mula kay Bis. Motsuan para sa akin. hindi pa man kami kaano magkakilala, naalala na niya ako. Huwag mong hawakan kung hindi naman para sa'yo. Kung hindi para sa akin, para kanino pa? Sa isang bantay tulad mo. Ngayong araw pa, darating si Bis. Motsuan para tulungan akong mag-impake. Malinaw na ako ang nasa isip niya. Para sa akin talaga ang regalong ito. Ang ganda naman ng relos na ito. Siguradong mamahalin. Talagang alam ni Bis. Motsuan ang gusto ko. Wala bang nagturo sa'yo na huwag gumalaw ng hindi mo pag-aari? Mang-agaw ka ng gamit ko. Gusto mo bang mamatay? Zhenghan, ano ba ang nangyayari? Iya, itong bantay na ito, lumalaki ang ulo. Inagaw niya ang gamit ko. Hindi sa walang ka. Huwag hindi sa Binuksan mo ang regalo mula kay Moksuan. Akala ko para sa akin mula kay Bis. Moksuan eh. Paano ko malalaman? Bigla na lang niya akong inagawan. Zhenghan, nagkakamali ka. Espesyal na para kay Sochen ang regalong ito. Imposible. Tiya, baka niloloko ka lang niya. Paano makikilala ni Bis? Motsuan. Ang isang maliit na bantay na tulad niya, Tingnan mo ang nakasulat na pangalan. sa Chen, hindi so Zhenghan. Naiintindihan mo? Yee. Paano kung nagkamali lang ng sulat si Bis? Moksuan. Yeah, salamat ko. Bibili ako ng regalo para kay Bis. Motsuan bilang paghingi ng tawad. Kahit magtrabaho, si Su Zhenghan habang buhay. Hindi niya kayang bilhin ang relos na ito. So Chen, maghintay ka lang.
Sige, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Bukas ng umaga darito si Motsuan. Magpakumbaba ka at humingi ng tawad. Bukas na umaga, dadating ulit si Mutsuan. Mag-sorry ka ng maayos. Bis, Motsuan, nandito na kayo. May hinahanap ako. Sinabihan na ako ni tita, kagabi na darating kayo ngayong umaga. At inutos niya na personal akong humingi ng paumanhin sa inyo. Kasalanan ko talaga kahapon. Hindi na kailangan ng paumanhin. Napag-usapan na namin ito ni Tita. Sana sa susunod, mag-ingat si Ginoong Su sa kanyang mga kilos. Haha, tama kayo, Bis. Motsuan, simula na makita ko kayo sa opisina, lagi kayong nasa isip ko. Isang malaking karangalan para sa akin na makilala kayo. Kahit bago pa lang ako sa Maynila, nagtatrabaho na ako ngayon sa Lean Conglomerate. Sa susunod, magtatrabaho na rin ako sa industriya ng pananalapi. Kung may oras kayo pa sa mga cocktail party o paglilibang, pwede ko kayong samahan. Paalang malaman ninyo ang aking sinasaloob. Hindi ko kailangan ng kasamang ibang tao. Paano naman ako naging ibang tao? Tiyuhin ko si Boss Su. Kalahati akong Su. Ingnan ninyo ang aking mga kasuotan. Eksklusibong disenyo. Sa elite sociedad ako gumagala. Hindi katulad ng iba, iniiwan ang disenteng trabaho. At pipiling maging bantay. Walang ambisyon sa buhay. Wala kang pakialam sa trabaho ng ibang tao. At wala kang karapatang humusga. Hindi ko sinasadya na hamakin ang sinuman. Sinasabi ko lang ang totoo. Dapat magsikap ang isang kabataan at magtagumpay sa mataas na lipunan. Ang pagtambay sa gwardiya at pag-aksaya ng oras ay sayang sa buhay. Bis, Motsuan, sa totoo lang, nang unang makita ko kayo, agad akong nahumaling. Totoong-totoo ang aking paghanga sa inyo. Gusto ko kayong ligawan. Sa tulong at suporta ng pamilya Su, hindi kayo mapapahiya. Ginoong Su, magpakumbaba naman kayo. Minsan lang tayong nakita. Wala tayong relasyon. Lalo na sa pagliligawan. Huwag ninyong sabihin ang mga ganyang bastos na salita. Nagsisimula ang pagmamahal sa pagkikilala at unti-unting lumalago. Mabuti akong tao, masipag, at may suporta ng pamilya Su. Hindi ako mas mababa sa sinuman. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon. Hindi na. Wala akong ganoong interes. Alam kong mataas ang standards mo. Mahirap pasukin ang mundo mo. Ngunit iba ako. Sa hinaharap, magiging bahagi ako ng pamilya Su. Titiyakin ko mananatili tayo sa tuktok ng elite na sosyedad sa Manila. Sasamahan kita sa lahat ng eksklusibong okasyon. Kung papayag ka lang sa akin. Alagaan kita at unahin ang gusto mo. Huling beses ko na to, huwag mo na akong guluhin. Kung patuloy kang magpapahayag na walang pahintulot, ipapaubaya ko ito sa assistant para kausapin ang matatanda. Bis, Motsuan, bakit naman ganyan ang trato mo? Nagsasabi lang ako ng totoo kong nararamdaman? Wala namang masamang intensyon. Dahil ba hindi ako galing sa pinakamayamang pamilya? Wala na ba akong karapatang magkagusto sa'yo? Malaya kang magkagusto, pero ang pagharang at paggulo ay kawalan ng delikadesa. Malinaw na ang pagtanggi niya, wala nang saysay ang pilitin pa. Ikaw na naman, sa Chen? Wala bang trabaho ang mga bantay dito? Umalis ka na. Ang publikong lugar ang harap ng bahay na to. Hindi to lugar para mag-declare. May bisita, nakakahiya sa pamilya. Ikaw ang nakaharang, nakakahiya sa reputasyon ng pamilya Su. Hindi ikaw, isang bantay, ang magtuturo sa akin ng tamang asal. Pamangkin ako ng pamilya Su, ang isang panay na anak. Nakikipag-usap ako kay Bis. Motsuan, ano bang pakialam mo? Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Tama siya, sobra na ang pagkawala mo ng modo. Bis, Motsuan, karapat dapat ba ang ganitong klaseng tao para ipagtanggol mo? Ang pagkatao at pag-ugali ay walang kinalaman sa trabaho. Ikaw, dahil lang sa malayong pagkakamag-anak, naghaharang ka ng basta-basta. Nagpapahayag na walang pahintulot, mas lalong kitang-kita ang pagiging walang klas mo. Nagpapahayag lang ako ng tapat kong pagtingin. Saan naging walang laman yun? Mastaw, nagkakalang sa at walang marasuhay. Mas may kinabukasan at paninindigan ako kaysa sa kanya. Hindi sa salita lang nasusukat ang kinabukasan ng isang tao. Mas mahalaga ang tapat sa pagtatrabaho kaysa sa pagyayabang lang. At pagpapanggap na importante. Ano bang alam mo, isang hamak na bantay tungkol sa elite na sosyedad? Tama na. Ayokong makinig sa mga walang kwentang away na to, Yisu. Huwag mo na akong harangan sa susunod. Isang beses lang tayo nagkita. Ayokong magkaroon pa ng anumang sa'yo. Hindi ako susuko ng ganun kadali. Sa taong pinili ko, lalaban ako hanggang sa dulo. Balang araw, makikita mo ang magagandang katangian ko. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Pasok tayo sa loob. Pasensya ka na. Ano ba to? Isang maliit na bantay. Bakit siya? Ang lapit-lapit kay Jiang Motsuan? Bago pa lang siya sa Maynila, di pa sanay sa elite. Nabibilib lang sa itsura. Kapag naging sikat na ako bilang panganay na Jisoo, saka ko lalapitan si Jiang Motsuan. Makakamtan ko rin siya, balang araw. Yung bantay na to, sa opisina, marami akong paraan para pahirapan siya. Tingnan mo si panganay na Jisoo, ang laki ng bawkwet. Mukhang para sa crush niya yan. Sa klase ng bulaklak, siguradong isang mayamang heres ang pinupurso niya. Pakidalhin mo nga itong bawkwet. Kay Bis, Motsuan, sabihin mo, tunay ang paghanga ko sa kanya. Sana makita niya ang sincerity ko. Pasensya na po, hindi tumatanggap si Bis. Jiang, ng bulaklak o regalo mula sa mga hindi niya kilalang lalaki. Hindi rin po kami nagpapadala ng mensahe. Sinabi ni Bis, Jiang, na sana, wag na po kayong mag-effort pa para sa kanya. Isang maliit na bagay lang to. Tulungan mo na ako. Pamangkin ako ni Boss Lin. May pangalan din ako sa kumpanya. Magkikita-kita pa tayo. Hindi naman ako ng respeto. Talagang pasensya na po. Hindi ko pwedeng suwayin ang utos ni Bis. Jiang, pakiusap, Jisoo, maging disenteng tao na lang po kayo. Huwag na po kayong gumawa ng mga ganito.
Nakakahiya lang para sa lahat. Sa'yo na to. Salamat, panganay na Jisoo. Hintayin mo lang ako. Sa opisina, marami akong paraan para pahirapan ka. Sa huli, susunod ka rin sa kin. Hoy, ikaw ba ang panganay na Jisoo? Ito si Bis, Jiang. Up para sa mga kasamahan mo. Dito mo na lang ilagay, kukunin na lang nila mamaya. Ito si Bis, Jiang. Espesyal na dinala mula sa Tsinyang, dahon ng langit na tsa. Espesyal na para sa iyo. Mali kayo. Ako ang tunay na panganay na Jisoo. Isang bantay lang yan. Paano niya karapat-dapat na tumanggap ng ganito? Kaya bagay? Wala ba kayong mga mata? Di ba kayo marunong tumingin? Sino ka nga pala, Ginoo? Dilat ang mga mata mo. Kumpanya ng tatay ko ito. Ako ang tunay at lehitimong panganay na Jisoo dito. Tingnan mo yan, mumurahing uniforme ng bantay. Ako, puro mamahaling damit. Sino ang tunay na Ginoo? Sa isang tingin pa lang, halata na. Sige na, malaki ang puso ko. Di ako makikipagtalo sa mga katulad ninyo. Ilagay nyo na yan at umalis na kayong lahat dito. Akala ko ano, isang kahon lang pala ng lumang tsa. Halos walang halaga. Ikaw, dalhin mo ang lahat ng kape na yan sa loob ng gusali. Ipamahagi mo sa bawat opisina. Naku, yun ay napakagandang klase ng sa. Sayang na sayang. Wala lang siyang alam. Hayaan mo na siya. Dito Zhao, ang dahon ng langit na ito, napakasarap. Ang tamis sa dulo. Balikan ko, kukuha ako ng 2 pang kahon, tayo lang ang inom. Seg, ang gantong saa, bihira lang makakuha. Panganay na Jisoo ang nag-utos na ihatid mo ang kape. Bakit nakatayo ka lang diyan? Aman. Isang bantay lang, nagmamalaki pa. Masyado ka na yatang feeling. Akala mo dahil nakikisip ka sa tagapangulo, may karapatan ka na? Kahit utos ng Ginoo, sinusuway mo, pinapahatid kita ng kape. Hayop ka, talagang sinadya mong sumuway. Noon, pagpapapasan mo sa akin ng bagahe, di ako gumalaw. Ngayon, gusto mo akong gawing utusan? Ang trabaho ng bantay, magbantay. Di ako pribadong alila mo. Wala kang karapatang utusan ako ng ganyan-ganyan. Dahil kumpanya ng tatay ko ito, yun ang karapatan ko. Huwag mong isipin dahil sa mga daya-daya mo. At nakasipsip ka sa tatay ko, makakapantay ka na sa akin. Anong tatay? Di ba ito? Panganay na Jisoo. Kailan naging sa inyo ang kumpanyang ito? Isa ka lang oportunistang nagsisipsip sa mayayaman. Pumasok ka bilang bantay. Di pa magtrabaho na maayos, kundi para makisipsip sa tatay ko at umangat. Huwag kang mag-alala, panganay na Jisoo. Nakikita namin ang lahat. Talagang hindi namin palalampasin ang gantong klaseng tao. Diretso na nagsumbong si Jisoo kay GNG. Jiang, kakampi mo ang ina mo. Sutil ka talaga. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin. Ginagawa mo akong halimbawa para magpakitang gilas. Sige, abangan ko. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki sa kapangyarihan ng iba. Nay, hinamak ako sa harap ng lahat at binuhusan ng kape. Anong gagawin ko? Hindi naman kailangan patayin. Palayasin mo lang siya sa Maynila. Tapos bayaran niya ako ng pera, okay na yun. Hahaha, natatakot ako. Papatayin daw ako. Abangan ko kung sino talaga ang nanay mo. Hahaha, Jiaosu, baka dapat magpakumbaba ka na kay panganay na Jisoo. Humingi ka na lang ng tawad. Huwag kang mag-alala, Tito Zhao. Wala akong problema. Nay, dumating ka na. Tatawagan sana kita. Ano ang sinabi mo sa akin kanina? Tiyahin. Iyahin ang tawag ko. Dumating na ang may-ari. Tapos na ang career nitong bantay na to. Humarap pa kay panganay na Jisoo. Nagpapanggap pa para makalapit sa tagapangulo. Gayon din, siguradong palalayasin siya. Tingnan mo ang hitsura niya, ang gulo-gulo. Wala man lang respeto. Malinaw na gusto manatili sa kumpanya para makipagplastikan sa tagapangulo. Umangat sa lipunan. Huwag kang magpapaawa sa kanya. Huwag mong palalampasin to. Ikaw ang nagbuhos ng cup sa kanya. AME, hindi ko sinasadya yon. Kanina, itinaas niya ang kamay para saktan ako. Gusto kong inangat ang kamay ko para depensahan ang sarili ko. Kaya aksidente lang na nabuhusan siya ng kape. Kanina pa siya nagmamalaki. Nangako pang paparusahan ako. Paalisin mo na siya agad. Sinasaktan ba kita? Lahat ng narito ang nakakita. Huwag kang magsinungaling. Kung gusto mo, hayaan natin ang lahat ang humusga. Tingnan mo, hanggang ngayon nagbabanta pa rin siya sa akin. Isang maliit na bantay lang siya, nakatira pa sa ating bahay. May masamang asal, may masamang hangarin. Palayasin mo na siya agad. May sasabihin ka pa ba? Kagabi pa, nakita ko siyang palihim na pumasok sa kwarto mo. Ano ba ang lugar na yan, kwarto mo, basta-basta na lang papasok ang iba? Nakakahiya kapag kumalat ang balita.
Talagang may masamang balak. Sa tagapangulo pala ang target. Tapos na to, wala nang pag-asa. Siguradong hindi papatawarin ng amo. Su Henghan. Dahil pamangkin kita, pinoprotektahan ko pa ang dignidad mo. Ngunit naglakas loob ka pa. Magsinungaling tungkol sa tunay kong anak sa harap ng marami. Ano pong sinabi ninyo, tita? Anak ninyo siya? Hindi ba sinabi ninyong isa lang siyang maliit na bantay? Bantay siya, ngunit siya rin ang tunay na anak ni Linwan King Asugudong, ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Su, si Su Chen. Impossible. Hindi ako naniniwala. Maging bantay at maging Su family zone, hindi magkasalungat. Ikaw mismo ang bulag sa iyong kayabangan, ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Kung hindi ka magsasabi ng maayos, umuwi ka na sa probinsya mo. Huwag kang magpahiya sa Maynila. Kahit totoo mang pinsan kita, wala kang karapatang bastusin ako ng ganyan. Kaming mga bulag at mangmang, pakiusap po, kahabag-habag po. Huwag ninyo po kaming isipin. Huhubarin ko po ang jacket ko. Para punasan ang kape sa inyo, huwag po kayong magalit. Huwag na. Obsessive ako sa kalinisan, ayaw kong hinahawakan ng estranghero. Mga sipsip at sunod-sunuran kayo, walang sariling paninindigan. Sumabay pa kayo sa iba sa pagkalat ng kasinungalingan. Ang lean conglomerate ay hindi na kailangan ng mga empleyado. Walang prinsipyo at plastic. Lahat kayo, tanggal na. Panganay na G, pakiusap po, kahabag-habag po. May pamilya po kaming binubuhay, hindi namin pwedeng mawalan ng trabaho. Kahit anak nga siya ng tiyo, wala siyang karapatan. Natanggalin ng sabay-sabay ang mga matagal ng empleyado. Nanay ko ang tunay na kapatid ng tiyo. Anong karapatan mong paalisin ako? Kapag nagalit ako, hahanapin ko ang tiyo. At palalayasin niya kayong lahat. Anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao? Tito, tulungan mo ako. Pinapahiya ako ng tita at ng pinsan kong lalaki. Pamangkin mo ko sa dugo, Tito. Tagapangulo, G. Sachen. Gusto kaming tanggalin ng walang dahilan. Pakiusap, Tagapangulo, ipaglaban nyo ang aming karapatan. Bis, Unsuan, pakiusap, sabihin mo ang totoo para sa akin. Lagi kitang iginagalang. Huwag mo kong pabayaan na mapahiya ng ganito. Sa totoo lang, ikaw ang may gulo at kasalanan sa lahat. Ito, nanay ko ay kapatid mo sa dugo. Dapat kang kumilos para sa akin. Tama, N.A. Hindi kita pamangkin. Isang sinungaling at mapagulong tao ang turing ko sa'yo. Umalis K.A.N.A. Galit na ang nanay mo. Kailangan kong habulin siya. Ang mga empleyadong ito na nagkakagulo, bahala ka na sa kanila. Ayaw ko nang makialam. Ayaw kong pahirapan kayo, pero dapat may konsensya at prinsipyo kayo sa buhay. Sumabay kayo sa paninira. Panganib lang kayo sa kumpanya. Mag-empake at umalis na tahimik sa Maynila. Kung ipipilit nyo ang mga pamamaraan ng Jayang at Pamilya Su, dapat ay narinig nyo na, huwag nyo lang idamay ang pamilya nyo. Pinsan, mali ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang panganay na Jisoo. Naging mapagmataas lang ako at nagkamali. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Hindi na ako ulit, pangako. Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon na maging maayos na tao. Ngayon ka lang nagmamakaawa. Huli dinigdan ni lahat. Pinsan, pakiusap, huwag mo kong palisin. Huwag mo kong papanagutin sa pera. Hindi talaga kaya ng pamilya namin. Huwag kang mapagkakawawa para maawa ko sa'yo. Ang relong regalo sa akin ni Jeng Moksuan ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang saan ay tinapon mo ay nagkakahalaga ng 150,000. Magkasama, 450,000 ang kabuang bayad. Magbayad ka. O harapin mo ang batas. Ikaw ang bahala sa mga kahinatnan. 450,000? Gusto mo bang patayin ang mga magulang ko? Ikaw ang may gulo. Wala itong kinalaman sa tito at tita. Hindi ko sila pipilitin na magbayad. Sa halip, ako ang tutupad sa obligasyon na alagaan sila sa kanilang pagtanda. Pero ang mga kasalanan mo, ikaw ang dapat magbayad. Wala talaga akong pera. Pinsan, pakiusap, patawarin mo na ako. Kapag nagkamali, dapat kang magbayad. Walang pagkakamali sa mundo na. Napapawi lang sa isang pasensya na. Hay gusto ko lang naman maging isang payapang bantay. Magpalamig, uminom ng goji dia, mag-relax. 2 araw pa lang akong nagtatrabaho. Pinilit mo akong ilantad ang tunay kong pagkatao. Hay kung hindi ako makakapagpahinga ng maayos dito. Baka mas mabuti pang pumunta na lang ako sa harap ng Jayang Conglomerate. At magpatuloy na maging bantay doon. CJ, kahit saan mo gustong maging bantay, susuportahan kita. Ang pintuan ng kumpanya ko ay laging bukas para sa'yo. May pwesto para sa'yo. Kuya, talagang wala akong 40,000 piso. Isa lang akong ordinaryong intern. Ilang libong piso lang ang sahod ko. Hindi ko kaya bayaran yan habang buhay. Wala na akong magagawa kundi magpakamatay. At lahat tayo mapapahiya. Huwag mo akong takutin sa pagpapakamatay. At huwag mong isali ang tita at tito mo. Ikaw mismo ang naghangad ng karangyaan, nagpanggap bilang iba. Sino mo ang mamahaling gamit na sinungaling ka at nakit? Mula simula hanggang katapusan, walang pumilit sa iyo. Ang isang adulto na nagkamali. Dapat humarap sa mga kahihinatnan. Sadyang pinag-initan mo lang ako. Di ba? Ikaw, ang panganay na Jisoo, may bilyon-bilyong yaman. Bakit ba ako ang inaasinta mo sa maliit na bagay na ito? Galit ka lang dahil malapit ako kay Bis. Motsuan.
Katarantaduhan. Una, hindi yan mga lumang damit mo. Ibinigay lang sa'yo ni tita dahil nakita niyang gusto mo. Pangalawa, sinadya mong magpanggap bilang anak ng pamilya Su. Nagpasikat ka sa labas, gumawa ng grupo at inapi ang mga empleyado. Hindi yan maliit na bagay. Panghuli, sinadya mong makipagkaibigan sa akin. Pinagsismisan at pinahiya mo si Sochen sa harap ng lahat. Bawat isa sa mga yan ay sapat para kasuhan ka. Sa totoo lang, ang sarili mong kayabangan ang dahilan. Kung nagtrabaho ka lang ng maayos, sino ang magkakaproblema sa'yo? At nagreklamo ka pa ng kuripot si Ginoo. Kung iba yan, matagal na sanang dinala sa presinto. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa inyong lahat na sumasamba at sumusunod sa akin, hindi ako abot sa ganito. Ngayon, nangyari na to. Lahat kayo, sa kinyo ipinasa ang sisi. Kami ang nagsipsip sa'yo, ikaw ang nagpapanggap na mayaman araw-araw. Nagmamalaki ka sa hapo, kinukutia mo ang tunay na panganay na Ginoo. Kami mga bulag, sumunod lang sa uso para makisipsip. Ikaw, ang linis-linis ng pagkakagawa mo sa sarili mo. At ikaw, isang matandang bantay, hindi ka man lang tumulong sa akin. Tinulungan mo pa ang mayayaman para apihin ang ordinaryong tao. Hindi ka sana nag-usap para magbuhat ng gamit ko. Hindi sana abot sa ganito, to. Binata, dapat may konsensya ka. Nung una, mabuti ang loob kong tinulungan ka. Binuhat ko ang gamit mo, tapos biglang nagmalaki ka. Nagkalat ka ng sismis laban sa iyong panganay na Ginoo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng tao. Kasing galing mong magbaligtad ng katotohanan. Sej. Ang pamilya Su ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan at empleyado. Pinagsabuatan nila ako bilang dayo. Hindi ako papayag. Hindi ko tatanggapin ang bayad pinsalang to. Kung ayaw mong makinig sa mabuting pakikipag-usap, at gusto mo lang magwala, edi diretsong abogado na ang kausapin ko. Isasakdal kita sa pagnanakaw at sadyang pagkasira ng gamit. Paninirang puli at paghamak. Kapag naisang pa na to, may record ka na. Hindi ka makakapag-apply, makautang, o maglakbay ng madali. Habang buhay kang hindi makakataas ng ulo. 2 linggo, 4,500,000. Paano ko makakalap yon? Makipag-ugnayan ka sa mga malalaking kumpanyang nasa paligid ng Manila. Ipaalam sa kanila ang mga ginawa ni Susinhan. Ang ugali at moralidad niya sa lahat ng EUC. Walang malaking kumpanya sa Maynila ang dapat mag-empleyo sa kanya. Opo, Bis. Jiang. Huwag niyong putulin ang aking daan at trabaho. Gusto niyong patayin ako. Ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong hukay, hindi kami ang pumilit sa'yo. Kung tahimik ka lang, walang problema. Pero ang hilig mong magpanggap at magpasikat. Paulit-ulit kang gumawa ng masama. Xiao Chen, paano mo nagawa yon sa pinsan mong lalaki? Magkakamag-anak tayo. Kailangan ba talagang idulog sa korte? Milyon-milyon ang hihingin mo. Alam mo ang kalagayan namin. Alam mo naman yan. Halatang gusto mong patayin si Zheng Han. Tia, iginagalang kita bilang nakatatanda. At binigyan kita ng sapat na respeto. Pero ang mga ginawa ng anak mo, alam mo ba? Ginamit ang mga mamahaling alahas ko. Nagpanggap bilang panganay na Yisu. Nang api sa mga empleyado sa kumpanya. Inarap ako sa bilan ng may kahiyan. Kinuha ang regalo sa akin ni Bis. Moxwan. Itinapon ang dahon ng langit, binuhusan ako ng kape. Gumawa ng chismis laban sa akin, binabaligtad ang katotohanan, ng gugulo. Paulit-ulit siyang nang-aabuso, at paulit-ulit akong nagtimpi. Bata pa lang siya. Hindi pa alam ang tama. Ambisyoso lang ng kaunti. Hindi naman siya nagnakaw o ng hold up. Bakit mo siya pinag-initan? Ili, Yung mga bagay na yun nakatambak lang naman. Hindi mo naman ginagamit. Ano ba ang problema kung ibinigay mo na lang sa kanya? Magkakamag-anak naman tayo. Bakit kailangang magbilangan? ang aking mga pribadong ari-arian, kahit nakatambak ay akin pa rin. Kung ibibigay ko, kabutihang loob yon. Kung hindi, karapatan ko yon. Ginamit niya ng walang pahintulot. Nagpanggap at nangloko gamit ang pangalan ng iba. Hindi yon kabataan o kahangalan. Masamang ugali na yan. Kung ako ngayon ay isang ordinaryong bantay, walang koneksyon sa pamilya Su. Matagal na sana niya akong inapi at pinalayas, kasabwat ang mga empleyado. Walang sino man ang magsasabi ng isang salita para sa hustisya. Zheng Han, mag-sorry ka na sa pinsan mo. Humingi ka ng kawad para kumalma na ang galit niya. Huwag nang sirain ang samahan ng pamilya. Patawad, kuya. Nagkamali ako. Huwag sana akong nagyabang at nagsinungaling. Dapat hindi ko sinira ang gamit mo. Pakiusap, huwag mo akong isasakdal. Hindi mababawasan ang bayad, pero may ibang paraan tayo. Hindi kailangan ng cash agad. Pwede kang pumirma ng installment agreement. Bayaran mo sa loob ng 5 taon, walang interes. Hindi kita isasakdal o hahadlang sa trabaho. Nasa sayo na lang kung magiging matino ka. Talaga? Pwede ngang installment sa loob ng 5 taon at walang interest? Basta umalis ka kaagad sa conglomerate. Mag-resign ka sa internship mo at lumayas ka sa mansyon ng Pamilya Su. Mula ngayon, mamuhay ka ng tahimik at maayos. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng Pamilya Su para magdaya sa labas. Huwag kang makialam kapag nagulo ka, kanselado ang installment. Kailangan mong bayaran ng buo agad at idudulog na kita sa korte. Sige, papayag ako. Magre-resign na ako ngayon din, alis na ako sa mansyon. Hindi na ako gagamit ng pangalan ng pamilya
So para magyabang o makipag-away. Salamat, Sao Chen. Mabuti naman at naiintindihan mo ang halaga ng pamilya. Hindi para sa pamilya. Para sa dignidad ni tita. Kapag may susunod pa, wala nang awa-awa. Sa Chen, hindi ko akalain na ikaw pala ang tunay na panganay na Jisoo. Noong nakikita kita bilang isang simpleng bantay, napakabait at mapagkumbaba mo. Wala kang kayabang-yabang. Biro lang. Tito Zhao. Ako pa rin yun, ang bantay na gusto lang magpahinga at uminom ng tsa. Ang katayuan, wala yon sa akin. Paglalabanan ng mga utak, pamamahala ng kumpanya, pakikisama sa mga tao. Ayoko na lang asikasuhin pa yan. Kung ayaw mong harapin ang mga gulo ng Lin Conglomerate, huwag mo na lang pilitin ang sarili mo. May mga tiyuhin at mga executive na nag-aasikaso sa kumpanya. Ikaw, mabuhay ka lang ng masaya. Gusto ko pa ring matupad ang pangarap ko. Maging isang chill na bantay, naka-aircon, umiinom ng goji berry tea. Walang pakialam sa mundo. Dito sa Lin Conglomerate, palaging may gulo, ang daming plastikan. Talagang hindi mapayapa. Sa Gen Conglomerate, maganda ang security environment. Walang mga away ng basta-basta, walang mga empleyadong may koneksyon. At walang mga peking kamag-anak na makikialam. Pupunta ako sa harap ng opisina mo para magbantay. Bigyan mo lang ako ng pwestong walang istorbo. Walang makikialam, walang mga abala, pwede ba? Siyempre pwede. Ipapag-utos ko na ngayon. Ang bantay sa pangunahing pintuan ng Giant Conglomerate. Laging nakatoka sa'yo, hindi ka na kailangang magronda. Hindi ka na mag-overtime, nakaupo ka lang sa gwardiya, naka-aircon. Umiinom ng tsaa, walang makakautos o makakaistorbo sa'yo. Dadaan ako sa harap ng gwardiya mo araw-araw papasok at pauwi. Sakto, makakapagkwentuhan tayo. Ayos din yon. Magbabantay ako at makikita kita araw-araw. Mas komportable pa yon kaysa maging tagapangulo. Ito ang buhay na gusto ko. Walang mamanahing bilyon-bilyon. Walang pakikipag-agawan sa opisina. Walang asikasuhing away ng mga kamag-anak. Maging isang ordinaryong bantay lang, malaya at masaya. Sulit na sulit ang pinautang ko para lang sa peking sweet na to. Sa Chen. Kung hindi ako magiging masaya, babagsakin din kita. Kamusta, mga bossing? Hindi ko ata kayo kilala. Saan kayo nagtatrabaho? Pamangkin ako ng tagapangulo ng Lin Conglomerate na si Sugod. Ako si Su Zhenghan. Kalahati na rin akong Su, kaya madalas akong nasa Maynila businessin. Pamangkin pala ni Bosu. Paumanhin, hindi kita nakilala. Narinig ko na may isang batang Su, pero hindi ko inakala na ikaw pala yon, Jisoo. Huwag na lang nating pag-usapan. Mahirap ipaliwanag ang mga problema sa pamilya. Dapat sana ako ang magiging tagapagmana at mag-aral sa negosyo ng pamilya Su. Pero ligit na anak siya, sobrang seloso. Sinisiraan niya ako at sinasadya pang itago ang tunay niyang pagkatao. Nagpanggap pa siyang ordinaryong bantay para hindi siya mapansin. Ganun ba? Ang tunay na anak ng pamilya Su, tinalikuran ang negosyo para maging bantay. Hindi lang basta bantay. Tamad yung tao. Gusto lang niya ng buhay na walang problema. Wala siyang ambisyon sa buhay. Iniwan niya ang bilyon-bilyong negosyo. Araw-araw, nagtatago lang siya sa gwardiya at tamad. At dahil inggit siya sa akin at sa potential ko, sinisiraan niya ako at pinahihirapan ako sa lahat ng paraan. Pinagmulta pa niya ako ng malaki. Pinalayas niya ako sa mansyon ng Su at sinira ang kinabukasan ko. Hindi ko akalain na ganoon pala ang ugali ng tunay na anak ng Su. Ikaw ba, Jisoo, na pamangkin, ang napag-initan? Nakakalungkot naman. Ayoko sana makalat ng sismis tungkol sa pamilya. Pero wala na akong magawa. Maganda naman ang pinanggalingan ko. Maganda ang itsura ko. Magaling akong makipag-usap at ambisyoso ako. Dapat matagal na akong nakatayo sa elite na sosyedad. Pero may isang tao na patuloy na sumisira sa akin at humahadlang sa akin. Sa totoo lang, matagal na kaming magkakilala ni Bis. Moyan ng pamilya Jiang. Napakaganda ng ugali ni Bis. Moyan at napakayaman ng kanyang pamilya. Nagsimula na kaming magkagusto sa isa't isa. At may pagkakataon pang umusad. Pero may isang taong sadyang nanggulo at naghasik ng away sa amin. Sinira niya ang pagkakataon ko. May koneksyon pala si Jisoo kay Bis. Jiang, isa siya sa mga pinakamayamang dalaga dito sa Maynila. Mahirap talagang makalapit sa kanya. Kaya pala ang galing ng dating ni Jisoo. May koneksyon pala sa elite na sosyedad. Tadhana lang talaga ang pagkakakilala. Sayang lang, may mga taong makitid ang utak. Ayaw nilang maging maayos ang buhay ko. Pagdating ng tamang panahon, kukunin ko ang lahat ng dapat sa akin.
Dinala kita rito para makilala mo ang mga tao. Sa hinaharap, ikaw ang magpapatuloy ng mga relasyong ito. Upo lang ako ng basta-basta. Ayoko sa mga plastikan at pakitang tao. Kung ayaw mo, umupo ka na lang sa sulok at uminom ng tsaa. Walang pipilit sa iyo. Ha ha ha. Paano siya nakapasok sa pribadong party na ito? Sino ang nagpapasok sa kanya? Tingnan mo ang itsura niya. Nagsisiraan na naman siya ng tao at kumakalat ng chismis. Paumanhin muna sa inyo. Babatiin ko lang siya. Bis, Motsuan, ang swerte naman. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Mula nung huling pagkikita, lagi kitang iniisip. Napakaswerte na nakita tayo uli sa party na ito. Samahan kita sa paglibot, ipakilala kita sa mga kilalang negosyante, para maging koneksyon mo sa negosyo. Hindi na kailangan. Bis, Motsuan, alam kong mataas ang standards mo, hindi basta-basta ang makakapasa. Pero ang nararamdaman ko, sana maramdaman mo rin. Suportado ako ng pamilya Su, malaki ang hinaharap ko. Mula sa itsura, pamilya, hanggang sa pananalita, bagay tayo. Kumpara sa mga taong nagtatago lang sa gwardiya, walang ambisyon, at umaasa lang sa impluensya para mang-api. Ako ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Ah, si Jisoo ay nanliligaw pala kay Bis. Jiang, magkatapat ang estado ng kanilang pamilya, pa ang itinadhana. Tapos ka na? Nasa sa Bis, mutsuan na lang kung bibigyan niya ako ng pagkakataon. Dahil sinabi mo ito sa harap ng maraming kilalang tao. Hayaan mong linawin ko rin ang harapan. Bis, mutsuan, ikaw. Una, wala tayong relasyon, lalo walang mutual na pagtingin. Simula-simula, ikaw lang ang nagpapakita ng interes na walang dahilan. Pangalawa, ang paglapit mo ay sobrang kapal na mukha. Pangatlo, ang suot mong high-end na damit. Peke lahat. Ang tunay na elite na sosyedad. Agad makikita ang pagkakaiba. Huwag kang magpanggap. Anong sinasabi mo? Tunay itong high-end. Paano naging tech? At panghuli, ang taong sinasabi mong nagtatago. Sa gwardiya at inaapi mo, hindi siya basta-basta. Siya ang tunay. At nag-iisang tagapagmana ng Lin Conglomerate, si Sochen. Kanina, itong si Jisoo ay patuloy na nagsisinungaling at kumakalat ng tsismis. Pang-apat, inalipusta mo ang mahirap at ayaw sa apelyido ng tatay mong driver. Pinilit mong magpalit ng apelyido sa nanay para makisawsaw sa pamilya Su. Ninakaw mo ang mga mamahaling damit at alahas ni Sochen na hindi ginagamit. Nagpanggap kang mayaman at nagkalat ka sa labas, sinira mo pa ang mamahalang. Saan na milyon ang halaga? Inangkin mo ang mga personal na gamit ng iba. Nambuhos ka ng kape sa harap ng maraming tao. Nagsinungaling at nanira ng puri. Nagpanggap kang anak ng pamilya Su. Hinatulan kang magbayad ng 4 na pubi at pumirma ng installment. Pinalayas ka sa mansyon at natanggal sa Lin Conglomerate. Kung mayroong hindi naniniwala sa mga pangyayaring ito, maaari kong ipakita ang ebidensya ngayon din. Yun pala, lahat ay kanyang mga gawa-gawang kasinungalingan. Binabaligtad niya ang katotohanan. Napakasama ng ugali niya. Nagpanggap siya, nagnakaw ng gamit ng iba. Tapos kumakalat pa ng tsismis laban sa taong tumulong sa kanya. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa kanya lang. Sila ang nang-api sa akin dahil sa kanilang kayamanan. Pinagkakitaan nila ako ng malaki, ako ay napagbintangan. Napagbintangan. Ailan ka namin napagbintangan sa pamilya Su? Tio, bakit nandito ka rin? Isinasaalang-alang ko na ang nanay mo ay kapatid ko. Kaya paulit-ulit kitang pinagbibigyan at iniis. Binigyan kita ng trabaho, pinatira kita sa bahay. Binigyan kita ng mukha sa lahat ng pagkakataon. Pero ikaw, ginamit mo ang pangalan ng aming pamilya. Ninakaw ang gamit ng anak ko. Nagpanggap na tagapagmana, binabaligtad ang katotohanan. At siraan ang anak ko sa harap ng maraming tao sa party. Pinagsismisan mo ang mga usapin ng aming pamilya. Sa lahat ng ginawa mo, alin ang karapat-dapat sa awa ng iba? Gusto mong makisali sa elite na sosyedad, makipag-ugnayan sa mga mayayaman. At manligaw kay Bis. Motsuan, naintindihan ko yan. Pero ang paggamit ng kasinungalingan at paninira para lang umangat, ay nagpapakita ng maliit mong pag-isip at masamang ugali.
Sadyang nagpanggap kang ordinaryong bantay noon. Paalang mapahiya ako, di ba? Hindi ko sinasadyang itago o lokohin ka. Ikaw mismo ang nagpakain sa sarili mong kayabangan at pagtatanggol sa sarili. Ikaw ang nagpilit magpanggap bilang panganay na Hesu. Minamaliit at pinagsismisan mo ang mga bantay ng walang awa. Nakakabilib talaga. Nakakita na ako ng mga mapagpanggap. Peke lang ang damit para magpanggap na mayaman. At kumakalat ng tsismis laban sa tunay na may-ari. Nakakahiya ka talaga. Wala akong ginawa. Nagkamali lang ako sandali. Gusto ko lang ng lugar dito sa Maynila. Walang masamang intensyon. Para magtagumpay, magsumikap ka ng totoo at huwag magdaya. Ang panloloko at paninira sa iba, simula ngayon. Lahat ng high-end na party at pribadong grupo sa Maynila ay ipagbabawal ka na ng permanente. Sa anumang elite na okasyon sa hinaharap. Walang magbibigay sa iyo ng pagkakataon o lugar. Palayasin siya. Huwag na siyang payagang makapasok muli. Opo, Boss Lin. Tara na, tol. Manhin, panganay na Jisoo. Hindi po namin alam noon. Naloko kami ng taong ito. Nagkamali po kami. Buti na lang nahayag ang katotohanan ngayon. Kung hindi, patuloy kaming maloloko. Ayos lang. Hindi nyo alam kaya di ko kayo masisisi. Ayoko talaga ng atensyon at ingay. Mas gusto kong tahimik lang mamuhay. Ngayon, wala na siyang karapatang magkalat ng chismis tungkol sa iyo. Nakita mo na. Ang mundo ng mga relasyon at kamag-anak, puno ng pagkukunwari at kayabangan. Gusto mo pang magbantay sa Jiang Conglomerate para sa tahimik na buhay? Lalo pa akong nakumbinsi. Kumpara sa mga pakikipagplastikan at social climbing na yan, mas gusto ko pa rin ang magpalamig sa gwardiya. Uminom ng tsaa at magpahinga. Sige, kung yan ang gusto mo. Ang posisyon bilang bantay sa Giant Conglomerate ay nakareserve para sa iyo. Walang makakagala sa kanila mo.